Pakinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Taon-taon, hindi naman nabago na sa tuwing magbubukas ang mga paaralan siya ring naglilitawan ang mga problema na bumabalot sa sistema ng edukasyon sa bansa. Tila bago at sariwa kasi kung ituring ang mga isyu na ito dahil kakasimula pa lamang ng taong panuruan. Maingay at mainit na usapin kuno. Pero kung tutuusin, ang krisis sa edukasyon matagal nang idinadaing ng mga sektor na direktang naaapektuhan nito, lalo na ng mga guro. At ang nagdurusa, walang iba kundi ang mga estudyante. Dahil sa kawalan ng tugon ng kinauukulan, mga guro ang sumasalo. At dahil hindi prioridad, nakokompromiso ang pagkatuto. Ngayong taon, ang issue sa mataas na antas ng functional illiteracy ng mga nagtapos sa junior at senior high sa bansa, ang tila namumutawing suliranin sa mga usaping pang-edukasyon. So, in other words, they graduated from our system, 18 million of them, whether it's the old system or the new system, but they are not functional literate. You've detected that 21% of our senior high school graduates are not functionally literate. Yes, sir. Okay. That's quite concerning. No? That means 1 out of 5 of our graduates cannot comprehend and understand the simple story. Ito ang natuklasan sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, kung saan inilabas ang resulta ng 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey of LEMS. At ayon sa datos, halos 19 na milyong Pilipino ang maituturing na functionally illiterate. Sa bagong definisyon ng functional literacy na inilabas ng Philippine Statistics Authority, hindi lamang ang kakayahang magbasa, magsulat at magbilang ang sinusukat sa survey. Idinagdag na rito ang higher level comprehension skill o iyong kakayahang umunawa ng kanilang mga binasa. There's a shift and an upgrading of the operational definitions of the basic and functional literacy. In the current definition, basic literacy now, or the basic literate, are those who can read and write with simple understanding, meaning those who can follow basic instructions and can compute, while functional literates are those who can read, write, compute, and comprehend. Mr. Chair, comprehension here means higher level of understanding, meaning being able to deduce or connect information together to be able to provide new information. Inalam ko ang kahulugan ng bilang na ito sa punto de vista ng mga guro. At dito, nakausap ko sina Teacher Portia Padilla, profesor sa Universidad ng Pilipinas sa College of Education at board member ng Association for Reading and Writing in Asia. Kasama namin si Teacher Rezil Octera, ang reading coordinator ng Nagpayong Elementary School, ang pinakamalaking public school sa Metro Manila. Gayon din si Teacher Susana Solinap Sabeniano mula sa Kaunlaran High School sa lungsod ng Navotas, 2 dekada ng guro. At sa aming talakayan, kinamusta ko ang lagay ng mga mag-aaral sa aspeto ng pagbabasa sa kani-kanilang paaralang tinuturuan. Nitong mga nakaraang buwan, napag-usapan na naman po sa pagbubukas ng ating mga eskwela. Nitong mga nakaraang linggo lang, yung lumalalang krisis sa ating edukasyon, particular na po itong declining reading comprehension and proficiency level ng ating mga estudyante. Kamakailan po, yung PSA, naglabas po sila ng panibagong meaning nitong functional literacy na noon po ang sinusukat lang yung pagbabasa, yung numeracy,
Pero dinagdag na po nila yung comprehension, yung aspetong ito. Pero sa ating mga guro po ba, ano po ba yung isa sa mga sukatan natin na masasabi natin ng isang bata, ay ito, marunong tong magbasa, o ito naman magaling tong bumasa, o itong isang bata kailangan pa ng improvement nito, na identifiers po kumbaga. Ano po ba yung mga tanda o sukatan natin? Pwede po tayong magsimula kay Teacher Portia. Sa amin naman, no, dahil sa kolehiyo, sa universidad ako nagtuturo, merong entrance exam, no, sa buong sistema, buong UP system. So, laging kasama doon sa entrance exam na ang tawag ay University of the Philippines College Admissions Test, kasama ang reading comprehension in Filipino at saka reading comprehension in English. Multiple choice yung mga items, pero yung mga binabasa ng mga examinees ay iba-ibang klase ng teksto. Hindi lang kwento, minsan may kwento, minsan merong maikling essay, minsan may tula, minsan meron ding parang graph o diagram, minsan nga pwede pa rin infographic. Yung mga iba-ibang klase ng teksto na ma-encounter nung estudyante sa kanyang pang-araw-araw na buhay. So yun, ang isa sa mga subtests, ginagamit na sukatan kung kaya ba nitong aplikante ang mga demands sa pagbabasa, sa pag-unawa, pagdating sa universidad. Para naman po sa sektor ng mga elementarya, ito po si Teacher Rezel, ano po ba yung sukatan? Bali, sa elementary po, meron po tayong tinatawag na CARLA, Comprehensive Rapid Literacy Assessment, kung saan ina-assess po yung bata kung grade ready na ba siya, emergent ba siya, o developing ba siya, o transitioning ba siya. So, with that po, nalalaman natin kung ano ba yung level ng bata. Kung grade ready na ba siya para dun sa grade level na pinapasukan niya. Usually po, meron po tayong CARLA 3 weeks after ng pasok po, nagkakaroon po tayo ng ganun. And then sa Key Stage 2 naman po, meron tayong tinatawag na Feel Eerie or Feel Eerie. So, dito naman po, sinusukat naman po kung ang bata ba ay under frustration, frustration, instructional, or independent po. Ganon din po ba? Yes, secondary, Feel Eerie. We started with Feel Eerie, third week or second week din ng pasukan. And then from there, tinitignan namin yung level ng bata, kung saan sila belong. And at the same time, makikita din natin doon kung ang bata ba may recognition. Kasi may mga umaabot talaga sa high school na talagang even the recognition ng words or even yung minsan nga letters, talagang iisa-isayin pa namin yun sa kanila. So, yun yung pinapasok na namin. So, technically po, dapat parang nakapasa or may mga, parang dun sa mga assessment na ito is nakapasa sila to be able to para matuto sila dun sa mga grade levels na papasukan nila. With these expectations, given the data na kinakaharap po natin ngayon, kayo po ba, napapansin niyo po ba na meron talagang declining reading comprehension sa mga bata? Gaano po siya ka-evident? Kasi di ba, we have all the data, we have all the statistics. Pero ano po yung mukha nito sa mismong paaralan na? Simulan po muna natin. Sa high school, talaga nakakalungkot, Kasi may mga instances na yung mga bata namin, even yung recognition ng letter, talagang hindi nila alam. Na dumadating kami sa point na magkakaroon kami ng remedial, na with that remedial, mag-aabakada kami. Tapos magko-construct ng syllabication, phonetics, which is, sabi nga namin, bakit ito? Bakit nandito kami sa part na to na dapat comprehension na lang and skills ang tinuturo namin sa bata? Kapag high school. Sa high school. Ito pong mga parang yung sinabi niyo, nagkaka-remedial. Sariling effort niyo po ito? Yes. And at the same time, meron din kaming guided ng school. Kay teacher? Napansin ko po ito nung nagkaroon po ng pandemya. So, medyo malaki po kasi or nagkaroon po ng learning gap. Though, nandyan naman po ang sinasabi po natin na yung continuity ng learning talaga pong sinikap ng mga guro sa pamamagitan ng mga modules. Gayon pa man, meron po kasing mga parents na hindi talaga kinaya na i-guide yung kanilang mga anak. Kaya doon po pumapasok yung sinasabi ni ma'am na remediation. So sa panahon po ngayon,
nagkakaroon po tayo ng iba't ibang pamamaraan para po ma-recover ang learning. Nandyan po yung sa region, meron po tayong tinatawag na Regional Remediation Program for Literacy and Numeracy. Meron din po tayong tinatawag na Summer Academic Program. Meron din po tayong tinatawag na National Learning Camp. At ang LGU naman po ng Pasig, meron po kaming Summer Reading Camp naman po, to address po yung mga gaya po na sinabi ko, mga reading level kanina. So, doon po sa summer reading camp, ina-address po nito yung mga batang under frustration. Tapos, sa RRP naman po, ina-address po doon yung mga batang under high emergent or yung mga nasa emergent level po, at si NLC naman po, yung nasa low emerging po. Sila po yung talagang alphabet reader pa lang po or struggle po talaga sila sa pagbabasa. Ginagawa naman po ng ahensya at ng LGU ang iba't ibang paraan upang suportahan po ang mga guro, in particular po with this one. Sa iba-ibang mga seminars at training programs na kinokonduct namin sa iba-ibang bahagi ng bansa, paulit-ulit ang sinasabi ng mga guro, no? At karamihan sa mga seminars na yon ay para sa mga pampublikong paaralan. O, paulit-ulit, bago pa man yung pandemya, bago pa lumabas itong PISA, yung sa Southeast Asia Primary Learning Metrics a few years ago, bago pa man lumabas itong datos ng Philippine Statistics Authority, matagal nang nagkukwento ang mga kasamahang guro, no, sa basic education tungkol sa nakikita nilang problema pagdating sa pagbabasa at kung hindi man yon, yung pag-unawa sa binabasa ng mga bata. Kaya sa akin, hindi siya bago. Parang ngayon lang siya napapansin. No? Pero ang tagal na nung problema. Sabi nga po, isa sa mga magandang step na yung pag-acknowledge na matagal na pala tong issue na to. Kasi ang dami nga pong napag-uusapan itong mga nakaraang linggo na pre-pandemic pa talaga. Kasi ang dami pong nagsasabi na epekto to ito ng pandemya. Pero according po sa mga datos din talaga, the decline in reading comprehension, pati yung proficiency level ng mga estudyante, pre-pandemic pang problema. Pero ayun nga po, maganda na rin na na-acknowledge siya ngayon na nabibigyan ng solusyon. Kasi yun nga po yung susunod kong itatanong. Kasi kung hindi po natin siya nabibigyan ng solusyon, nagpapatuloy lang din yung mga kailangan pang i-work on ng mga estudyante, pati ng mga guro. Ano po ba yung nakikita ninyo na hadlang kung bakit nagkakaroon o nagpo-proliferate pa itong gantong klaseng problema sa ating mga mag-aaral? Parang may masasabi po dito si Ma'am Sana. Parang bigla ako na teka lang. Siguro kasi yung mga, sabi nga natin unang-una sa magulang kasi yan 'di ba? Everything starts at home naman. Dapat kasi, nangaral ba ako? Sorry. Dapat kasi, katulong ng eskwelahan ang magulang. Ang problema kasi, most of the time, especially sa high school, speaking of the high school, merong mga magulang na enroll. After i-enroll, wala na silang pakaalam. Iiwanan na nila ang responsibility, lahat, totally, sa teacher. Tapos, at the end of the day, parang si teacher pa rin ang may kasalanan pag hindi marunong bumasa ang bata. To think na ginagawa lahat ni teacher ang kanya makakaya na maturuan ang bata. Sabi nga, nag-remedial na nga kami, yung oras namin na supposedly pahinga, nagreklamo ba ako? Hindi po. Pahinga, binilalaan namin sa bata. Kasi yun yung extended help na kaya namin ibigay sa bata para kahit papaano naman ay masabi natin makakasabay sila sa mga, yung private school. So, parang nakikita ko, isa sa mga problem is yung tulong from the parents. Kakulangan po sa tulong o suporta mula sa mga magulang. Yung isang nakitang hadlang ni Teacher Susana. How about naman po kay Teacher Rezin? Siguro po, bilang reading coordinator, isa po sa mga naisip ko, in my own point of view po, is yung kulang sa pagbukaw, sa pagmamahal sa pagbasa. Parang kulang po yung
kasi sa school po namin, ina-advocate ko po yung spread the love for reading. So, kung makabisita po kayo, meron po kaming tinatawag doong Reading Hive, na kung saan itong Reading Hive po ay isa siyang space kung saan ang bata ay pwedeng dumalaw at magbasa ng libro beyond the context po ng textbook. So, doon po, pinopromote po namin ng pagbabasa. So far po, ilang years na ba ako sa reading? 21, 25, so 4 to 5 years po. So far po, I find it effective na once kasi na napukaw mo yung interest ng bata sa pagbabasa, kahit pag-uwi niya sa bahay, dala-dala niya yung binabasa. So para kay Teacher Razel naman, yung pagpukaw ng interes at pagmamahal sa pagbasa, hindi lang sa mga mag-aaral, pero pati rin sa mga magulang na binanggit niyo nga po na ang tawag niyo doon ay follow-up, kumbaga sa mga bahay. Yun naman po ang isa sa mga hadlang. O nakikita niyong, kumbaga pag-asa o solusyon na rin. How about po kay Teacher Portia? Sa isang banda, sumasang-ayon ako sa mga nabanggit ng ating mga kasamahan dito. Pero kasi ang tingin ko, isa itong panlipunang suliranin. No? Societal siya eh. Oo, ayon sa mga pag-aaral, ayon na rin sa mga direct na karanasan ng ating mga kasamahang guro sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kapag napukaw nga yung interest, yung damdamin ng mga estudyante sa pagbabasa, ay natututunan nilang mahalin ang pagbabasa. Oo, totoo rin na kapag merong mga suporta nanggagaling sa mga, hindi lang sa mga magulang, kundi kapamilya sa bahay, ay nakakatulong din sa larangan ng pagbabasa, pagmamahal man o kaya ay paglinang ng mga kakayahan sa pagbabasa. Pero kung tatanungin natin ang sarili natin, tatanungin natin yung ating mga kapwa Pilipino, kasama na syempre yung mga nakaupo sa iba-ibang posisyon sa ating pamahalaan. Hindi po ba, sabi natin, it takes a community to raise a reader. Hindi naman po sinabing the school should raise a reader, the teacher should raise a reader. It takes the whole community, the whole of society to raise readers. Case in point, kung bakit kailangan magtulungan ng iba-ibang sektor sa lipunan, meron po tayong batas. Meron tayong isang batas, 7743, kung hindi ako nagkakamali. Noong 1990s pa ito, baka hindi pa pinapanganak si ma'am nito. Ang nakalagay doon ay bawat barangay kailangan may reading center. At bawat bayan, bawat syudad sa buong Pilipinas, kailangan merong library. Pero sa sarili kong barangay, wala. Sa barangay nyo ba meron? Ay, Pasig! Mobile library. Sana all. May mobile library. Sa amin, sa Bulacan kasi ako, so meron po kami doon. Bawat barangay, ma'am. Hindi po bawat, hindi Ayan. lahat ng barangay. Oo. Pero yun po ang nakalagay sa Nakalagay, batas. RA 7743. Sana tama ang pagkakaalala ko, Nakalagay sa batas yon. Wala pong masama na merong basketball court sa bawat barangay. Importante din po ang pisikal na kalusugan natin. Pero kung gusto po talaga natin na umunlad ang kasanayan at kakayahan sa pagbabasa ng mga kabataan at gusto nating mahalin nila ang pagbabasa, nakakatulong na tayo bilang lipunan ay gumagawa ng mga konkretong hakbang. Mula naman po sa aspeto ng Departamento ng Edukasyon, malaking tulong po kung paliliitin ang class size. Sabi nga, madalas parang pamagat ng sine na luma, tinimbang ka ngunit kulang. Parang lagi po yatang gano'n ang nararamdaman ng ating mga guro, Ang hirap pong magturo ng pagbabasa, lalo na kung 50 ang mga bata sa isang klase, walang sariling library. Ang maraming eskwelahan, yung mga reading corner sa classroom, madalas galing sa sariling bulsa ni teacher ang gastos.
So sa mga bagay po na yan, nakikita ng mga estudyante, ng mga kabataan, kung importante ba talaga ang pagbabasa o hindi. Ano po yung mensahe na pinaparating natin sa kanila? Ano po ang mensahe na ibinibigay ng ating mga pinuno? No? Sa DepEd man to, sa paaralan, o di kaya ay sa barangay o sa lungsod. Kung seryoso po tayo bilang isang bayan sa edukasyon, no? Kung seryoso tayo na sa ating paninindigan na importante ang edukasyon, at sa edukasyon napakahalaga ng kasanayan sa pagbabasa. Sabi nga sa Ingles, let's put our money where our mouth is. Nagbibigay linaw dito si Teacher Portia Dagdagan ko lang yung sinabi Yes ni po. Teacher Portia, no? Kasi isa yan sa mga nagiging dahilan. Bakit nga ba ang mga guro ay nag-aalis sa Pilipinas? Di ba? Hindi lang dahil sa pagbabasa, kundi dahil na rin sa sistema na nagkakaroon tayo. Kaya, kasi kung titignan natin na halos lahat nasa burden na kay teacher. Na kung saan, bakit sa ibang bansa nga naman, alak na ng sweldo, limited yung time na i-work nila, tapos magaan. So, yung sabihin na natin, yung talagang magagaling na mga teachers, lalo yung mga bago, na mga take and everything, umaalis sila. Mas naghanap sila ng lugar na kung saan ma-appreciate. Kasi yung appreciation kasi ng effort ng mga teachers, parang hindi nakikita. Sorry pero yun yung nararamdaman ng mga simpleng guro natin. Kaya sila umaalis. Nakita po natin na itong issue ng reading comprehension, hindi lang siya dahil hindi lang marunong yung batang bumasa. Marami itong mga sangay, katulad po ng nasabi ni Teacher Portia. And it takes a whole community, katulad nga po ng nabanggit ninyo. At marami pong mga, hindi lang institusyon ng edukasyon, yung dapat concerned dito. Pero maraming mga pamunuan at maraming mga ahensya yung dapat nagko-contribute para matugunan ito. At yun po yung gusto nating ipalabas sa programang ito, na hindi lang mga teacher ang tutugon o haharap dito sa problema ng sistema ng edukasyon. Sige po, Teacher Reze. So, ma-connect ko lang po sa sinabi na sa amin po kasi sa Pasig, meron kaming tinatawag na home reading library. Ito po ay proyekto ng LGU at saka po with partnership po sa SDO Pasig. So, kumbaga, inilapit po ng LGU at ng SDO ang mga libro sa mga bata. Meron po silang kit kung saan dun po nagkakaroon ng time ang mga magulang po na magpabasa ng mga stories para po maging familiar kasi lately isa rin po sa mga nakikitang struggles natin is yung hindi na familiar yung mga bata sa mga nakasanayan nating kwento. No? I-promote po natin yung pagbabasa sa pamamagitan po, gaya po nung nabagyan po siya na kakulangan sa libro. So what if itong mga LGU ay mag-provide po sila ng mga libro na kumbaga i-ano po nila yung opportunity, ilapit. Kasi feeling ko po pagka nailatag na natin lahat ng opportunity sa ating mga mag-aaral, wala na po siguro tayong ano doon kasi binigay na natin lahat para sa kanila. Itong mga hakbang po na nabanggit ninyo, yung paglalagay lang ng mga maliliit na centers na ito, kung nakikita ko po, maliliit na hakbang. Pero kung mauupuan lang po talaga ng pamunuan, kung bibigyang prioridad, talagang malaki yung ripple effect na madudulot niya regarding this issue. Noong 2023 sa ilalim ng Marcos administration, inilunsad ang matatag curriculum na layong i-decongest ang dati nating curriculum. Kasama sa mga pagbabago rito ay ang pagbabawas ng learning competencies na mula sa 11,000 ay naging 3,000 na lamang. Ibinaba rin sa 5 subjects ang dating 7 para sa mga grades 1 to 3 upang matutukan ang mga asignaturang matematika at pagbasa. Gayon din ang pagpapaigting ng pagbuo ng kagandahang asal at character development, pati na rin ang pagtalima sa 21st century skills sa early childhood education pa lamang. Halos 2 taon pa lang simula ng ilunsad ito at ayon sa DepEd, hindi pa ngayon ang tamang panahon para sabihing epektibo ito. Pero ito nga ba ang pagbabago na kailangan at dapat na tinutukan ng ahensya? Hindi ba na madali at agad-agaran ang implementasyon nito? Pakinggan natin ang pananaw ng mga guro. Dumako naman po tayo sa curriculum na meron tayo ngayon. Ito po rin mainit na usapin ngayon. Lalo na po yung pagpapalit ng curriculum the past 2 years lang.
Kayo po ba, sang-ayon po ba kayo na itong pagpapalit ng curriculum, recently lang, binawasan yung mga competencies, binawasan yung mga asignatura sa ating bagong curriculum. Sang-ayon po ba kayo na ito yung sagot o solusyon sa declining reading comprehension? Or hindi lang po reading comprehension, pero the entirety yun ng pagkatuto ng mga estudyante? Teacher Actually, Susana. ako, kakagali ko lang sa seminar, dyan sa matatag na yan. Kasi grade 8 kami ngayon eh. So, ito yung time na talagang kami na ngayon ang magmamatatag. So far, based dun sa naatinan ko, maganda naman siya. Kasi talagang kailangan mong hanapin yung mga reading selections na base doon sa kung ano yung talaga doon sa iyong year level. And at the same time, this kasi yung previous na K-12, buong araw, isang araw mong ituturo, yung mula sa motivation going to dun sa evaluation. Ngayon kasi sa matatag, chinap nila para talaga magkaroon ng pangunawa ang bata. So, within a day, hindi mo kailangan matapos hanggang evaluation. Kung hanggang saan mo lang matatarget, yun lang ang gawa mo ng objectives. And at the same time, siguraduhin mo na talagang nakuha ng bata, which is good. Diba? Kasi, ma-emphasize mo talaga kung ano yung importante na dapat nilang matutunan for the day. And then, tatapusin mo yung selection para maunawaan nila yon within a week. So, kung buong linggo mo siya tinakaw, siguro naman makukuha ng bata yon, di ba? So, kasi hindi naman isang grading ka lang. So, everyday papalit mo sa kanila. So, from then on, magkakaroon na sila ng pangunawa Familiarity. through words, whether it's the theme or whatever. Yung gusto mong ma-reach out, ma-reach out mo na for that particular week. So, sa akin, mukhang, based nga sa naatinan ko ha, maganda. Maganda kung yun ang i-implement, which is we are now doing. Kaya nga sabi ko, kahit papaano masasabi natin na may suporta naman talaga sa pamunuan ng aming ng ahensya doon. Positibo yung tingin ni Teacher Susana dito sa matatag curriculum. Pero according nga rin po syempre sa mga report ng DepEd, itong curriculum talaga natin, makikita pa natin epekto in 5 to 10 years Yes, time. Because a matagal. curriculum is a cycle. Yes. So talagang, pero it is good na nakikita natin na at the onset, sa simula, Opo. at least nakikita natin na may pagbabago at saka Tsaka sa umpisa talaga mahirap eh. birth At first, pain. lagi Oo. naman kasi mag-a-adjust ka. Pero pag nakita mo, pag tinanggap mo rin naman, kasi teachers, wala mo tayong magagawa, tatanggapin natin mga bagay-bagay. Whether we like it or not, di ba? So, kahit ayaw namin, kapag binabasa namin, susundin namin. Opo. Ang punto lang doon is paano natin siya i-execute. May isang katanungan lang po ako. Syempre, yun nga po, kapag binabana sa inyo, wala pong choice ang mga teacher kundi sundin na Wala po. ilunsad siya, Wala i-implement talaga. siya. Pero may mga consultation po ba sa inyong mga guro tungkol dito sa matatag curriculum? Minsan po ba natanong kayo kung yung pagbabago po? Kasi may mga ilang kongresista na nagsasabi na talagang sinususog na kailangan bawasan yung mga asignatura, bawasan yung mga learning competencies, ganyan. Pero kayo po mismo na humaharap sa mga estudyante. Kayo po ba ay na-consult Meron tungkol po dito kasing- sa curriculum? Meron po kasing tinatawag na quarterly audit. Sa amin po, hindi ko lang po, ang mga isasagot lang kasi sa amin, quarterly audit na kung saan, chine-check po doon if this competency has been taught or not. So, from that po, makikita nila, Yung from data. that data, makikita nila, kaya bang maabot within the span of this for particular quarter, itong mga ito, kaya bang ma-cover ng mga teachers. Tapos yun po, sinasagutan po yun ng lahat. So may, kumbaga, data-driven po sa amin. Tapos when it comes to the curriculum, sa akin po, as a reading core, masayang-masaya po ako with yung, lalo na sa grade 1, na nakafocus with yung may language sila. Kasi yung transition po kasi from kinder na play-based to grade 1, so, mas maganda po na nabawasan yung mga subjects nila para makafocus sila sa kung ano yung mga competencies na dapat i-establish sa grade 1 para pagdating nila ng susunod na level, mas smooth na lang po, mas smooth na yung flow po ng pagtanggap. Kasi may iba minsan, na, di ba, from play sa kinder, tapos biglang pagdating ng grade 1, Nabigla. formal school. Nabigla Oo. yung... Kaya ang naging strategy po namin doon is dahan-dahan na namin, ini-introduce namin through play, yung mga letters, ganun po. Ganun po ang ginagawa sa school. Si Teacher Portia, curriculum overhaul po ba? Ang sagot. Merong ginawa na pag-aaral, no? Ng pagkumpara
ng kung ano ang learning outcomes sa mga bata na dumaan doon sa quote-unquote, matatag curriculum at saka matatag curriculum. Pero hindi pa lumalabas yung mga datos tungkol doon, no? Sayang nga eh. Kasi sana hindi muna tinuloy-tuloy yung pag-implement nitong bagong curriculum hanggang hindi natin nakikita yung mga resibo. Oo. Kasi sinasabi dati na, ay tinuloy-tuloy kasi yung sana pinilot muna and all that. Pero hindi na rin naman naghintay ng resulta nitong pilot, nagtuloy-tuloy. Oh. So kung gusto natin na ang mga ginagawa natin ay may resibo at may pinupuntahan, sana yung mga ganon ay tignan natin ng maigi bago tayo tuloy-tuloy sa ating biyahe. Lumang curriculum man yan, bago man yan, o ano man ang pangalan niya. Pag-aralan munang mabuti. At saka magbatay sa mga datos. Yun po ang nakikita natin. Pero so far, positibo po yung nakikita natin, lalo na sa mga humaharap natin sa elementary at sekundarya. Mula naman po sa curriculum, pag-usapan naman po natin yung mga teaching methods, nabanggit po ito kanina ng teacher Portia, yung kapasidad ng mga guro na humarap sa gantong bilang ng estudyante at saka yung mismong pagtuturo or mga teaching methods. Ano po ba yung kailangan nating baguhin sa pagtuturo o sa teaching style to cater? Kasi ito pong mga nasa elementary at sekundarya ngayon at yung mga mapupunta sa kolehiyo, ito po yung sinasabi nilang galing sa yung tinatawag na Generation Alpha. Ito po yung mga henerasyon na iniluwal na sa lipunan na advanced technology na. Sabihin man natin na sila ay illiterate pagdating sa pagbabasa, pero ito po yung mga digitally literate na mga bata. Ano po ba yung mga teaching methods na ina-apply nyo maaaring ina-apply nyo na ngayon, na nakikita nyong parang intervention method para to cater to this kind of generation? Kasi base rin po sa mga datos, malaking portion din po yung pag-consider ng henerasyon na meron tayo ngayon. Ano po yung thoughts natin dito? Sa amin kasi, sa high school, we make sure na interactive na siya. Kasi yun yung mga bata natin ngayon more of computer and everything. So kahit kaming mga seasonal tinatawag kami, season teachers, tinatry namin mag-cope up doon. So for example, instead na magpapa-written kami, sige, okay, you can do the blog as activity, para at least maka-relate sila. Kasi yun yung time na mas nakukuha mo yung mga attention nila. So, yung mga ganon, ginagawa namin siyang more of, nire-relate namin sa kanila. At the same time, yung mga personal experiences. Kasi mahalaga na alam nila yung hugot ng mga bagay-bagay, especially kung literature siya. Diba? Bakit nga ba ganito yung naging sitwasyon? Bakit ito yung naging reaksyon nila? So, ikaw, sa palagay mo, kung ikaw yung nasa katayuan yan, ilalagay mo siya dun sa sitwasyon na yun. So, para mailabas nila, kasi most of the time yung mga bata ngayon is ayaw nilang mag-brought up ng mga bagay-bagay. So, para makuha mo yung interaction talaga, at the same time, kung ano yung bang saloobin nila, try natin siya lang ilapit kung saan sila mas comfortable, and at the same time, kung saan sila mas masaya. Kasi most of the time, activities na pag-games, o kaya naman talagang gagamit ka ng mga social media in order for them to express themselves. So, yun yung ginagawa namin sa high school. Kasi kaya na nila mag-vlog-vlog So, gano'n, di ba? Si Teacher Razel naman. Sa elementary naman po kasi, syempre nandyan yung, sa Gen Alpha kasi medyo mainipin sila. So, isa sa mga ginagawa namin, syempre, gaya nagsabi yung interactive. Tapos, parang inductive method. Yung specific, then you give examples. Parang ganun po. Kasi mas nagigets nila pag, kumbaga, ang Gen Alpha kasi gusto nila, ipunto mo na kung ano ba yung gusto mo. And then, tsaka ka magbibigay ng specifics. And then, magigets na, ito pala yung gusto ni teacher ituro. Lalo na po pag sa Key Stage 2, yung mga grades 4, 5, 6, kasi medyo pa-technical na yan kasi nga hinahanda na sila sa high school. Pero with Key Stage 1, syempre nandiyan pa yung mga video lessons, kailangan may modeling, tapos yung mga sayaw mo dapat relatable, TikTok. So si teacher, wala kaming choice kundi aralin ano ba yung step na ganito. Kasi try mo silang turuan ng mga halimbawa,
Girl in the Mirror. Kung hindi pa yun marirevive, wala, nakatingin lang sila sa'yo lahat. So, kailangan relatable yung approach po ng pagtuturo natin. Kay Teacher Portia, ito pong mga teaching instruction na to, ano po ba ang dapat maging method? Hindi. Sang-ayon naman ako sa nabanggit nila, no? Kasi yung relatability, hindi lang naman yun sa high school, no? Yung mga teenagers, hindi lang sa mga primary grades o kaya intermediate grades, no? Pati yung mga nasa college, no? Nasa kolehiyo. Kaya ako nga, dahil hindi na ako bata, anong tawag naman, ano yung quotation ng kabataan? The struggle is real. Oh, kailangan kong tignan ano ang trending sa TikTok. Kahit wala akong TikTok, kailangan kong makibalita ano yung uso. Buti na lang meron ako mga kaibigan na mas into social media. Oh, sasabihan ako, Teach, eto yung uso ngayon. Kailangan alam mo yan. Kasi nagtuturo ka ng Gen Z, nagtuturo ka ng college students, no? So yung relatability, noon pa man hanggang ngayon, pero siguro lalo ngayon, lalo doon sa mga estudyante na nasa syudad, na may access, no, sa iba-ibang social media, no, at nagagamit nila, sabi na nga, yung affordances, no, ng teknolohiya. Pero pati yung mga nasa probinsya, nasa mga maliliit na barangay, ganun pa rin naman, no, yung relatability. Mahihirapan siguro silang maintindihan ng isang kwento na ang setting ay Metro Manila, nagmomall, halimbawa, no? Pero siguro, kung yung kwentong binabasa nila tungkol sa buhay sa bukid, halimbawa, yung pangingisda, no, yung halaw sa kanilang sariling karanasan, may connection. Pwede silang tanungin ngayon ng kung ikaw ang yung tauhan dun sa kwento, ano ang gagawin mo? Kasi sa larangan ng pagbabasa at pag-unawa, napakahalaga na nagkakaroon o nakikita ng nagbabasa yung connection niya at ng sariling buhay niya doon sa kanyang binabasa. Kasi pag wala yung connection na yon, hindi siya talaga nakaunawa. Gusto natin maging functionally literate. Hindi lang ang ating mga kabataan, kundi pati ang mga hindi na bata. Ang functionally literate, kaya niyang magbasa at umunawa ng kung ano man ang nakikita niya at nababasa niya sa paligid. Karatula man yon, label man siya sa gamot, listahan man siya ng utang, o kaya pangalan man siya ng brand, no? O kaya schedule siya ng sine, o kaya bus ticket, bus trip schedule. So yung mga ganong gamit ng pagbabasa ay kailangan ding makita ng ating mga kabataan nang sa ganon yung connection sa sarili nila, sa karanasan nila, at sa pang-araw-araw na buhay ay magiging matingkad. Kapag hindi kasi nakita iyon at naranasan nung kung sino man ang nagbabasa, hindi niya talaga makikita ang saysay o halaga ng pagbabasa. Hindi niya mamahalin ang pagbabasa. Sayang. Ano lang din po kasi sinabi ni Teacher Portia na context-based yung pagtuturo ng pagbabasa. Kasi dapat parang naano niya yung mga senses ng mga tao. Katulad nga po na nabanggit niyo kanina na ang mga nasa probinsya hindi sila makaka-relate sa mga kwento. Kung ang bibigyan mo sila ng isang storya na ang ninanarrate na mga kwento ay yung mga taong nasa syudad. Kasi parang hindi natatap yung mga senses nila on the story. Kaya kailangan meron pong aspeto na talagang gawing context-based yung pagtuturo. Hindi ang learning, especially reading as well, hindi siya yung one size fits all. Yes. Talagang kailangan kilala yung mga estudyante. At hindi lang yung estudyante, yung parang lugar na ginagalawan ng mga estudyanteng tinuturuan nila. Kasi hindi nga po makaka-relate yung mga taong nakatira sa isla. Pero gayon din yung mga taong nakatira sa syudad, hindi rin nila makaka-relate yung mga ganon. Yung iba nga na, mga nag-aaral sa syudad, nagtatanong pa parang, ano yung palay? Diba? Parang, ano yung kaimito? Diba? Tsaka yung minsan nagtatanong sila, ano yung ilalatag mo yung palay sa
kalsada, di ba? Bakit may ganun? Nagtatanong sila kasi hindi nila alam. Walang experience. So, napakahalaga talaga na Walang hugot dapat Na nakabatay sa karanasan related na sila dinadanas eh. nila. At the same time, the experience itself, di ba? So, yun yung mag-aano sa kanila. I-connect sila Karanasan dun nila sa kasi. binabasa nila, sa mga natututunan. Kasi mas mag-i-increase yung comprehension kapag interest, Opo, diba? kapag Kaya napakahalaga nakarelate. na mahalaga talaga na pipili ka ng mga selection din. Pwede kasi yun i-modify mo. Meron Opo. given na selection. Pero kung hindi, sa tingin mo, hindi siya makaka-relate ng bata mo, palitan mo siya ng something na almost the same, pero makaka-relate sila. So, hahanapan mo talaga siya bilang isang guro. Yun ang trabaho na dapat gawin. Maganda yung nabanggit ni Ma'am Susan, no? Kasi, ang curriculum, talagang ang target niya ay yung paglinang ng mga kasanayan at kakayahan. Competencies hindi siya, lalo sa pagbabasa, hindi siya yung mismong panitikan o teksto. Kaya rin malaking hamon ang pag-unawa. Kasi pwedeng ang estudyante nauunawaan niya itong isang teksto, isang kwento o tula o sanaysay kasi relatable. May hugot siya. Pero kapag iba na ang binasa niya, posibleng hindi niya maintindihan. Tandaan natin, ang pagbabasa ay isa siyang malaking tool, no, sa pagkatuto. So pwedeng relate sila sa mga kwento at tula na binasa sa Filipino kaya sa English. Pagdating sa math, magbabasa sila ng word problems, parang Nabasa naman, raw? pero hindi pero walang naiintindihan. walang Tapos social comprehension. studies tungkol sa history na, ano yun, ang tagal-tagal na niyan, hindi pa ako pinapanganak. Pakialam ko ba doon sa mga nangyari doon? Tapos pupunta ka pa sa science, pinag-uusapan photosynthesis, di ba? Yung mga prosesong yan na para sa kanila, ang layo sa karanasan nila, napaka-technical. Yung mga salita, hindi ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. So, kailangan yan lahat ituro ng mga guro. At hindi yan kaya ng English teacher lang o ng Filipino teacher lang. Kaya ang aming isang advokasya ay kailangang maniwala at matrain ang lahat ng subject area teachers sa larangan ng pagtuturo ng pagbasa. Kasi kahit nasabihin na, ay hindi naman ako reading teacher math teacher ako Pero ito po sinasabi ko sa mga kapwa-guro ng math, science, Filipino, social studies, at iba pang content areas. Ang katotohanan po sa ating sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay ang lahat ng mga guro ay reading teachers muna, unang-una. Kasi karamihan ng kailangang matutunan ng ating mga bata sa ating kanya-kanyang subject o asignatura ay kailangan nilang basahin. So kung hindi po natin sila tutulungan na maintindihan yung binabasa nila, yung mga estratehiya para tulungan ng mga bata, yung sarili nila kapag nagbabasa, mahihirapan po silang matutunan yung mga content at competencies sa ating mga iba-ibang subjects. Sa PE, sa music, kailangan din nilang magbasa. May modules sila, may textbook sila. Sa science, pag hindi naintindihan yung mga steps in performing an experiment, hirap na. Sa math, word problem, ano raw, decreased by twice as much as, ano yun? Tama ba, teachers? Opo, kayo. Inline po doon, kasi sabi nga, every teacher is a reading teacher. Bali, ang ginagawa naman po namin dyan is kinakausap namin yung mga teachers na kailangan nyo kaming tulungan. Kumbaga sa bawat subject, maglaan tayo ng time ng choral reading, pagbabasa ng Vocabulary building. Vocabulary building. Kasi ang iniisip ko po dyan is, kailangan sa mismong subject mo, nagpa-practice ka pa rin ng reading. Pagbabasa. Kasi pag nagawa mo yon, yung community, matutulungan natin yung bawat isa. Dahil, halimbawa, sa'yo, matutunan niya yung word na which. Sa math naman, matutunan niya yung how many. So, pag ginamit ko sa English yung how many, dahil naintindihan niya Alam sa'yo niya sa ang math, alam niya na ibig sabihin bilang. Yung mga ganun po. Addition lang, kasi sa ginagawa to for sure ng elementary at the same time, yung integration talaga ng lesson. Na pwede mong yung lesson ng math, isasama mo sa English, and at the same time, yung aralin panlipunan, isasama mo sa iba-ibang subject, na kung saan,
nabibigyan ng ng diin, Diin, yung mga lesson ng bawat sa asignatura na kung saan although English ang subject mo, napatouch mo pa rin yung area na yon. So somehow doon tayo masasabi natin na maganda aspeto. Ito po parang little strategies na talagang kailangan ng mga teachers na matutunan. Ngayon, nabanggit niyo na rin po ito kanina na it takes training to learn these things. So dumaho naman po tayo doon sa paraan or sa mga hakbang ng pamahalaan, ng lokal na pamahalaan, ng mga ahensya natin. When it comes to equipping the teachers, ano po ba yung mga trainings na sumasailalim kayo? And sapat po ba ito para sa inyo? Kung sapat, sabi nga ni Teacher Forsha, Sa true lang tayo. sa true lang, kulang. Sa totoo lang. May mga seminars na pinapaatinan sa mga pamunuan, like for example, mga head, kasi sa high school may mga heads na tinatawag eh. Samahan tingin sa akin na kasama ko, di ba? may mga pinapa-attend sila ng seminars, 5 days, minsan 1 week or more than 1 week. Ang problema kasi, pagdating sa ibababa sa ground, sa amin, sa mga teachers, ititrain na kami, yung 5 days, nagiging 3 days. So, alam namin na marami na dapat na maayos na maituturo. Kasi pag pinaigsi mo siya, yung talagang gusto mo iparating sa teacher, nawawala. Namamadali po. Namamadali. At the same time, syempre, si teacher, pag binabada nito sa ground, di ba? Kasi hindi naman lahat pinapaatin eh. So, chosen, lang yan. So, pag yung teacher na umatin doon, mag-speaker ngayon sa mas marami, sa inset or sa kinuha mo na 3 days, tuturo mo na 2 days. So, siya. Nababawasan ng nababawasan. Yes. So, hanggang... ang tendency, iko-compress mo na iko-compress. So, minsan, syempre sa pagko-compress mo, although gusto mo makuha ng lahat, maipaintindi ng maayos, pero because of the limited time, hindi siya maipasa ng maayos the way na nakatanggap nila. Di ba mas dapat na si teacher talaga? Opo. Kasi sila yun eh. Sila yung haharap, sila yung nasa ground, sila yung nasa battlefield. Si head, oo, maituturo niya, pero kasi ramdam ba niya talaga yung field? That's the point eh. Na kung saan, itong mga nasa frontliner na tinatawag natin, which is of course the teachers, sila dapat yung tumanggap ng buuan, ng kalahatan na kung ano yung dapat na matutunan talaga. Kasi nga sabi ko, nababawasan. In which, pag nabawasan, of course, konti na lang din ang maibabagsak mo dun sa dapat na receiver, which is of course yung learners. Ang papel ng mga guro ay magturo. Pero sa sistema na mayroon tayo ngayon, sila na ang sumasalo ng mayorya ng trabaho. Pero maski ang paghahanda sa kanila, hindi sapat. Ang mga kondisyon na kinalalagyan nila, hindi kanais-nais. Sabi nila, it takes a community to build a reader. Pero sa komunidad na meron tayo ngayon, ilan nga lang ba ang aktwal na kumikilos? Kung seryoso man ang bansa na tugunan ng krisis sa edukasyon, nasaan naman ang aksyon? Ang mga hakbang at plano? Nasaan ang pondo?